Sa totoo lang, kaya nila gustong tanggalin kasi wala silang kandidato na malakas. Walang kandidatong malakas sa pangtatapat kay VP Sara Duterte. Ay harap sa kay Vice President Sara Duterte sa 2028. Ang kanilang nire-recruit yun, mga kababayan, yung talunan nung nakaraang presidential election na si Lutang, mga kababayan. Scholar. Natalo nga ni Bangag yan. Tapos ipang tatapat niya kay VP Sara Duterte. Kaya nanalo, mga kababayan, ang Bangag ni si Marcos laban kay Leni Robredo dati dahil nakidikit kay VP Sara. Parang naambunan lang siya, mga kababayan, itong si Marcos. O nanalo siya laban kay Lutang. Tapos yung si Lutang pa ang ipabangga niya, mga kababayan, kay VP Inday ngayon. What? Sige. Bahala kayo. Go ahead. Gayon pa man, as good as walang ano yan, mga kababayan. Wala pa silang kandidatong kaya talagang talunin si VP Sara. And the only way that they can get rid of her is to impeach her. And ako. Impeach. Hoy, Bangag. Eto na lang, Bangag. Kung gusto mo talaga, Bangag, na isang taong pwedeng makatalo kay Sara. Di ba ang sabi nyo, anyone but Sara? Kahit sino, basta mga kababayan, hindi lang si Sara Duterte. Okay lang sa inyo. Mayroong isang tao, mga kababayan, na kayang talunin si Sara. Walang biro. Isang tao lang. Yan ang kanyang ama! Si Tatay Digong Duterte. O Bangag, pakiusapan mo si Tatay Digong na talunin si Sara Duterte. Ay nako. As good as impossible na, mga kababayan, na matatalo si VP Sara talaga dahil wala na talaga makakatalo sa kanya. Kaya nagkakandara pa sila, mga kababayan, na ipa-disqualify na lang si VP Inday. Hindi naman tayo, we were not born yesterday. Alam natin yung puros politika yan. Sir, sinabi po ni Congressman Toby Tiangco na ang takot lang daw o parang ayaw daw kasi magpaareglo ni VP pag naging presidente na. Tsaka mananagot yung mga involved sa korupsyon sa flood control. Mayroon pang issue ng mga maleta delivery scheme. 1,000,000% daw na hindi magpapaareglo si VP Sara. Knowing personally the Vice President, sir, anong masasabi mo doon sa naging remarks ni Congressman Toby Tiangco? Actually, kilala natin si Vice President Sara Duterte. Naiintindihan niyang politiko, atras abante, sometimes the judgment or the decision change. Pero sinabi na ito na ang tatandaan niya yung may mga kasalanan sa bayan, yung may mga kasalanan na ginawa sa bansa. Ang ibig sabihin niyan, yung nangungurakot. Babalikan nangungurakot. Talaga. Sila. Yan, mga kababayan, nangungurakot. Tama yung sinabi ni Congressman Toby na takot sila kasi 1,000,000+ % na hindi nila kaya i-negotiate si Vice President Sara Duterte. So, 1,000,000%. I-impeach o gusto na nilang tanggalin. Well, I agree with him. Totoo yan. Sa totoo lang, kaya nila gustong tanggalin kasi wala silang kandidato na malakas. Walang kandidato na malakas. Kay Vice President Sara Duterte sa 2028. And the only way that they can get rid of her is to impeach her. Ang sama ng mga estilo nito, mga kababayan, mga Bangag, no? Estilong sindikato, no? Ang mga pailalim, mga kababayan. Typical of mambubudol. And ako. Traidor, no? Traitor. Hindi naman tayo, we were not born yesterday. Alam natin yung puros politika yan. Yung investigation na yan, alam naman natin politika yan. Ang liit-liit ng amount at saka wala. Isa pa, kahit piso lang yan, mga kababayan. Hindi naman talaga yan kinurakot ni Sara. Diyos ko, Lord. Potential fund, contingent expenses from the start. Tumayo nga ako noon sa plenary, di-defend ko yan. Kasi yung una, gina-assume nila na hindi ka pwede mag-augment dahil walang item. Meron namang item. Yung item doon, yung contingency fund, kasi galing doon sa contingency fund. Sa ikan, inuulit ko ito. Wala kang final ruling yung notice of disallowance. There is no disallowance yet. They jumped the gun. Inunahan yung COA. Trabaho ng COA yun. Trabaho din ng COA na magbigay ng final notice of disallowance. At saka, appealable ba yan? Walang notice of disallowance. Tapos, babanatan na nila ng impeachment. Madriaga. Who is this guy? Yung planted daw yan ni Trillanes, mga kababayan, no, sabi ni Doc Badoy. Nako,
ibang klase mga ito. Ibang klaseng mga ito. The words of a kidnapper as a gospel truth. Mm. Hindi pwede sa demokrasya yan. Kidnapper. You Adriaga. impeach a person kung totoo, serious yung offenses at saka tested na yung evidence. Hindi pa na doon pa nila i-test. Saka doon pa maghahanap ng ebidensya. May point yung sinasabi ni Sara ni VP Sara. Gusto na nila mag-audit pati ang mga kababayan, BIR ni Sara, mga taxation. Gusto nila isomon ang mga animal. Ngayon pa lang sila nag-i-strengthen ng kanilang ebidensya. Dapat when they rule that Wala, butata na naman yan sa Supreme Court, mga kababayan. Is sufficient in form and substance, dapat doon pa lang na-check na kompleto yung ebidensya. Po, Congressman, recently po may pinost ang Office of the Vice President ng mga larawan. Kasama po kayo ni VP sa ilalim po ng Green United Solidarity, Sara para sa Masa. Sara para sa Masa. With the VP, kasama kayo. Maaari niyo po bang maikwento yung mga napag-usapan? Meron kayong ma-share sa public? Yes, yung Green United, merger yun ng if you remember, tumakbo siya ng Vice Mayor, tumakbo siya ng Mayor noon sa Davao. Meron siyang tinawag natin yung Inday para sa Barangay, IPSB. Inday para sa barangay. Kasama niya palagi, pupunta sa barangay, mag-ikot. Yun yung campaign group niya. At saka meron ding grupo ng mga batanon pa, yung youth Bataan. Aggregation or youthful grouping. Kasama sila Congressman Paulo dyan, yung tawag Barog, Batan o Rudy Group, no? So nag-merge yung Barog at saka yung IPSB into one, Green United. Maganda ito mga kababayan na ngayon pa lang, bubuo na tayo ng mga grupo. Kahit sa lang, online lang mga kababayan na magsusuporta kay VP Sara. Dahil itong kalaban ng bangag mga kababayan itong si grupo ni na Marcos, gagamit yan ng pera ng gobyerno. Commit din na mag-campaign for Vice President Sara Duterte para sa kanyang kampanya this coming. Tayo na ang tutulong mga kababayan. VP Inday. 2028. Medyo ako ang pinakamatanda doon. Ako lang ang senior. They got me as the advisor at saka chairman. Ikaw ang So kaya nandun kami nung senior. Nagkasama kami sa Grand Mensin yun no March 11 and after that pumunta kami sa MAS, nag-attend kami ng Bisayo para sa misa para sa anniversary nung pagdala kay former President Duterte doon sa Dahig. March 11 yun last year. So March 11 may MAS doon, nandun din kami. Opo, Kung maiba lang ako ng konti. Sir, sa inyo po bilang kinatawan ng Davao City 3rd District, kayo po ba ay kampante or approve ba sa inyo yung resulta ng mga ginawang investigasyon ng ICI, sir? Well, unang-una yung ICI? Walang kwenta dala doon. Ano nangyari sa ICI ngayon mga kababayan? Wala. Extraordinary rendition. In other words, kung sa salitang atin lang, kidnapping yun Kidnapping. ICI, di ba? ICI ang tinanong, hindi ICC. Nalito na siguro siya. Kami naman nating kilala na merong notice or warrant of arrest sa Interpol. Ipipresentar mo talaga yan sa korte. Di ba ICI? To the court. Hindi mo pwede. ICI ang tinanong, hindi siguro ICC, baka ICC ang pagkarinig niya mga kababayan. Direct kanin doon. Second, if you will notice, grabe yung drama nila. 20,000, 15,000 yung namatay. But 30,000 talaga ang sabi. Drama. Kukunti lang. Wala pang ilan lang yun. Wala pa yata 100. Kung abuabot ng 100. Lang ang sabi nila 49? Ang binitang nila. Tapos hindi pa si Tatay Digong. Namatay doon sa Abatuan case. So dito na lang sa Pilipinas i-hearing yan. Bakit kung pakailan ito? And yung ampatuan niya mga kababayan, di ba? Nakulong naman sila na ampatuan. Layman's understanding. Kailan pa naging crimes against humanity yung kampanya ng gobyerno against drugs? Yung US may campaign against drugs ngayon. Hindi nila i-question yun. Itong campaign against drugs is a police campaign of the state. No? So, makikita natin na bias talaga yung pagdala doon at saka yung kidnapping. Mga
mga accusations against the former president. And I believe maganda naman yung pag-rebut or pag-defend Ni nung hearing Kaufman, na in rin. fairness, satisfied tayo mga kababayan sa ni Kaufman. Kaya kung hindi pa rin yun lulusot mga kababayan na wala na talaga. Itong ICC na ang may problema. Natin si Atty. Kaufman, maganda naman yung pag-defend niya kay former President Duterte. Biro nga ng netizens, dapat daw si Attorney Kaufman ang VP ni VP Sara pag tumakbong presidente sa 28. Pero Kasi sir, kailangan natin siya doon. oo nga eh. Pero kidding aside sir, ang Duterte Block meron po kayong inihaing petisyon laban po sa resulta ng mga investigasyon sa flood control. Maaari niyo po bang maikwento sir ang narrative po ng inyo pong House Resolution na inyo pong i-file? Yes, nag-file kami nung Lunes nung resolution kasi nga nabalita na i-wind up yung Independent Commission on Infrastructure which was primarily created na para investigate yung flood control scandal o flood control scam. No? We want to get a copy of those investigations. We want to go get a copy of those recommendations. Kasi natapos na nga, so we want to know as a co-equal branch of government. We heard na nagsubmit ng report sa Executive Department o nag-submit ng report sa Ombudsman. We want to have a copy. Gusto din namin mabasa sa co-equal branch of government. Second, actually, hindi pa natapos yung investigations eh. Hanggang ngayon, ilang na? 6 na buwan na? Wala pa rin Wala mga napakulong. nakulong na big fish. Ng buhaya, wala. Lumulutang pa rin. Lumalangoy pa rin yung palalaking isda. Gising yung isa. At saka meron ng connecting the dots. Lumalabas na yung mga Marines. Magtuturo. Katulad ng sinabi ni Sergeant Gutesa nung araw. Dapat i-pursue yun. Problem with ICI, yung mga credible, matitino na members like former DPWH Secretary Babe Singson, nag-resign. Yung Commissioner Sana Fajardo, galing TV, nag-resign. Yung special advisor nila na si Mayor Magalo, nag-resign. Wala yan si Magalong mga kababayan, nauna ng bunganga. Yang ganyang klaseng tao si Magalong mga kababayan. Hindi na ako believe dyan. Nung una, ang dami niyang mga kababayan. Dami kong alam. Dami kong nalalaman. Marami akong ebidensya. Tapos, wala. Hindi nagsalita. Worst pa yan mga kababayan ha. Ka-level na yan mga kababayan sa mga gumagawa ng kabalastugan talaga. Dahil, alam mo ng mayroong maling nagaganap sa ating bayan. Pero wala kang sinasabi. Mayroong kang ebidensya. Wala kang sinasabi. Kinubli mo lang sa iyong sarili. Typical trapo mga kababayan ginawa ng Bagalong. Naiwan. So, I think this is still a big question. And I mean, kung gusto natin yung proper investigation dapat ipagpatuloy kung anuman gobyerno o anuman branch o arm ng government. And I think nasimulan ng Blue Ribbon Committee yan sa Senate. Ituloy-tuloy na lang sana nila. Well, with all due respect kasi they belong to the other branch. Hindi kami pwede makialam dyan. Yun lang aking hope na ipagpatuloy nila yung investigation. Opo, Kong, last 2 topics na lang po. Sir, meron bilang dating chairman ng APRO, no? Meron po ba kayo nakikitang budgetary or congressional solutions para po maibsan naman ito epekto ng oil price increase sa bansa? Maalala natin, nung panahon ng dating Pangulong Digong, nung panahon ng COVID, may mga special po na mga batas at mga hakbang na ginawa po kasama ang Kongreso para po maibsan yung epekto ng pandemya sa araw-araw po ng buhay ng mga masang Pilipino. Masang Pilipino. First and foremost, decisiveness of the executive department. Kailangan magdesisyon, kailangan lead, kailangan you manage. Kita naman natin yung panahon ni former President Duterte, may command siya May command, saka siya mismo yung nagbibigay ng sanction. Next, yung question about sa appropriation. I agree with the submission ng House of Representatives at Senate. In the meantime, bawasan muna natin o tanggalin muna natin yung excise tax para at least makatulong mabawasan yung presyo ng langis. Isin na lang muna, no? Akala ko nga, madali nila yun kasi certified as urgent. Dapat bilisan yon at implement na agad. Makatulong yon, mabawasan yung presyo. Next is, marami namang pwede. Marami namang pwede adjust yung time, time ng pagpasok sa paaralan at pagpasok sa trabaho. Maraming pwedeng gawin.
yung mga trabaho na pwede namang gawin online o gawin sa bahay, work from home, why not? So, Why not? at saka constant consultation with the people. Kasi alam natin yung mga tao ngayon medyo diskontento na. Hindi lang medyo diskontento na talaga. Disgusted. They can really feel the pinch. They can really feel the squeezing of their Mm. budget. Tapos si Bangag hindi na feel. Normal pa sa kanya eh. Umakyat na yung mga gastusin Wala pa daw. Normal pa daw ang presyohan. araw-araw. Sabi ni Napansin ko Bangag. na, galing ako sa Davao last week eh. Mm. Hindi pa masyado doon sa probinsya, Davao, Bukidnon area, hindi pa masyadong ma-feel yung crisis sa pag-akyat ng mga presyo, bilihin, pagkain. As compared dito sa Manila, Uy, nafe-feel na sa mga bus, mga kababayan. Napakamahal na ang pasahe sa bus. marinig ko yung mga reklamo ng mga tao. At least doon, medyo marami pang gulay eh. Marami pang may mga farm areas. Mahingihan ka pa ng gulay. In terms sa pagkain mga kababayan, lamang talaga sa probinsya. Kaso nga lang sa probinsya din mga kababayan, hindi ganun kalaki ang sahod. Sana standardize yung rate. May mga prutas pa na available na murang-mura. As compared dito na bawat kilo sa Metro Manila gastos. Parang dito ang tingin ko nafe-feel talaga yung umakyat yung presyo. Pero itong sitwasyon na ito, pagtatagal yung gera sa Middle East, walang magaling dito. Disgrasya. Apektado yung buong bayan, rich or poor, whatever is the Except kay Marcos at except sa may maleta. status in life, apektado ito lahat. Ang problema, aakyat yung gasolina, ang problema kung may constant supply na darating dito sa Asia or Southeast Asia. Yan dapat ang tatrabahuin ni Marcos mga kababayan. Ano ginagawa ni Marcos ngayon mga kababayan? Yung kanyang nagturo-turo na sa mga paaralan, sa mga bata. Nag-serve pa ng pagkain mga kababayan ang animal. Nakuha mo pang magtrabaho ng ganyan, Marcos? Hindi magtrabaho yan, magsilbi ng pagkain sa mga bata, mga kababayan. Magturo-turo kunwari ng pagbabasa. Paano magbasa? Kahunghangan. Kong, baka meron kayong apela sa mga kasama nyo sa 20th Congress? At ano pong mensahe ninyo sa taong bayan, Kong? Well, pag-isipan natin mabuti itong impeachment na to kasi it will not bring good to our people. It will not bring accountability. This is a political persecution. Political Yun talaga yung persecution. nakikita ko. They want to eliminate a very strong candidate of 2028. They want to eliminate somebody who was able to obtain the highest number of votes in the 2022 election. They want to eliminate somebody who has the highest trust and approval ratings among the Wala duwag mga kababayan Galawan, Duwag! officials. Wake up. This is not accountability. This is political persecution. This will not bring good to our country. If you want to bring good to our country, unify the country. Huwag yung i-polarize yung bayan. Because Wala silang ibang ginawa kundi mag-away mga kababayan. Pinapasahod pa yung ginawa nilang attack dog si Clarence Castro. yung ating bayan kailangan ng unification, kailangan ng tulong, kailangan na tumayo tayo ng ating sariling huwag tayong uto-uto at pabudol-budol. I think yun yung sinasabi ko. In summary, political persecution talaga ito. Political persecution. Apo, sir, huli na lang, mensahe po ninyo sa taong bayan at lalo na sa mga kababayan natin Visayas at Mindanao na patuloy na nakatutok sa issue na ito kay Vice President Sara Duterte at sa mga Kong, masasabi mo doon sa mga bashers ng BC. Maraming salamat sa ating mga nakikinig at nanonood. I thank you for your continuing support to the Republic of the Philippines, most especially to our Vice President of the Republic. SMNI, continue your job strengthening the liberty, strengthening the freedom, strengthening democracy in our land. We have to protect our freedom, we have to protect our democracy. Kailangan ipagpatuloy ninyo
papagpatuloy natin yung pagsiwalat to expose truth and let us do our best to continue this. Malapit na yung 2028. Babalik tayo sa polling places. Boboto tayo ulit. Oo nga. Huwag na tayong magkamali. Oh, huwag na tayo mapabudol. Mabudol na tayo once. Never again to Marcoses. At saka allies ng mga Marcos, mga kababayan. Oh, anong masasabi nyo Sa dito? totoo lang. Post your comments below.